Kilala ko ito kasi sa district namin to. Sa Barangay Mervin mo kasi ako. Thank you. Maraming salamat sa ating MC na si Nena, no? At Alan. Alain o Alan? Alain del ano? Hindi, ang pangalan ng artista rin. Alain Delon. Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga MC, at siyempre sa ating mga katangit-tanging mga personalidad sa presidential table, Miss Amalia Martin, si Director Guillermo Briones, si Director Fidelito Bernardo, si Director Alan Galero at saka si Nena Olvina, of course, ang Chief Executive at Chairperson ng Parañaque City Union of Cooperatives na si Evelyn Roldan Luching, si Melda Amor, ang aking ka-textmate na si Director Angel Santa Aguida. Araw-araw, nag-text kami dalawa. Si Atty. Ano Santa Aguida, ang chairman ng Parañaque Cooperative Development Council, matagal ko na rin kaibigan, taga Santo Niño at marami pang ibang mga lugar. Sa inyo pong lahat, magandang hapon ho sa inyo lahat. Magandang hapon. Ako'y nagpapasalamat at naanyayahan niyo rito. I'd like to thank you for making me a part of this program. I think as far as I can recall, I try to the best of my ability na maka-attend ng inyong ganitong klaseng assembleya. Almost every year, kung hindi nagkakamali. Kasama yung iba pang mga cooperative groups ng Parañaque. At nais kong magsimula sa pagbibigay galang at pagbibigay ng recognition sa papel ng kooperatiba, hindi lamang sa kaunlaran at progreso ng ating siyudad ng Parañaque, kundi sa buong Pilipinas. Alam nyo, madalas pag ako'y merong mga meeting sa Kamara at minsan nakikilahok sa usapin tungkol sa kooperatiba, marami pong mga kongresista na galing sa probinsya at nagsasabi, Congressman Goles, ano ba ang ginagawa mo na itong topic na ito ay pang probinsya? Wala kayong mga taga-syudad na nalalaman tungkol sa kooperatiba. Ako'y nagugulat pag gano'n sinasabi sa akin. Kaya ang ginagawa ko, binibigyan ko agad sila ng konting lecture. At ang sabi ko sa nila, alam nyo ba na ang World Bank ay naglabas ng isang report at ito'y makikita nyo sa internet. At doon, kinilala ang isang modelo ng kooperatiba sa buong Asia. At ang pangalan ng kooperatiba na yan ay ang San Dionisio Credit Cooperative ng Parañaque. Kaya natatangi yan, kaya nagugulat sila. At sinasabi ko na napakaraming mga kooperatiba sa siyudad ng Parañaque. Akala kasi nila, basta moderno na ang siyudad, wala ng papel ng kooperatiba. Hindi nila alam na ang kooperatiba, umunlad man o sobrang maunlad ng isang bansa, patuloy na magiging importante ang papel ng kooperatiba. Alam niyo, pagdating sa development strategy ng isang bansa, noong una ginawa natin modelo yung Japan, nagtayo tayo ng malalaking mga industriya. Yung Korea, ginaya ang Japan at nagtagumpay ang Korea. Tayo, medyo hindi natin nagaya yung ginawa ng Korea nung gayahin nila ang Japan. Ang Taiwan naman, iba naman ang kanilang estratehiya. Sa halip na sila ay magtayo ng mga malalaking mga industriya, yung mga chaebol na tinatawag o mga zaibatsu na tinatawag doon po sa Japan. Ang ginawa ng Taiwan, nagtayo sila ng maraming mga maliliit na mga enterprises, mga entrepreneurs. At doon makikita natin kung paano sumuporta yung espiritu ng kooperatiba sa kanilang lugar. Mga maliliit na mga negosyante. At yan naman ang naging dahilan kung bakit umunlad ng gusto ang Taiwan. Napakalaki ng per capita income ng Taiwan. Sabay natin, nahuli pa sa atin, pero bumulusok. Ang India ay isang bansa na dati ubod ng hirap. Marami mga mahihirap, pero ngayon ang India ang isa sa mga malakas na bansa at ang isa sa mga industriya na sumusulong sa development ng India
ay yung tinatawag na business process outsourcing, yung IT. Meron tayong kapitbahay dito sa ASEAN, ang Thailand naman. Halos magkasabay na nagka-problema tayo ng Thailand noong 1997 currency crisis, nung pumutok yung nagkaroon sila ng problema. Pero agad sila nakabangon sapagkat yung dating Prime Minister Thaksin, nagpatupad siya na tinatawag na taxinomics. Anong ginawa niya? Naglagay siya ng pondo, 1 milyong baht. Halos noong panahon na yan, ang 1 milyong baht ay equivalent to 1 million pesos sa bawat village, equivalent to our barangay. Doon sa Thailand, meron 60,000 villages, so naglagay siya ng 60 billion pesos. Nilagay sa bawat barangay. At yan, sana magaya natin. Kaya dito, ngayon sa Pilipinas, ang nangyayari ngayon, kung sana magaya natin ng konti yung Taiwan, malilit na mga enterprises, at dito napakalaki ang papel ng kooperatiba. Gayahin ang India sa pamamagitan ng tinatawag na BPO, mga call centers, at yan dito sa Parañaque, marami na rin mga call centers dito, marami pa ibang mga sangay ng BPO, at dito makakatulong din ang kooperatiba. And of course, finally, yung halimbawa ng Thailand na maglalagay ng pondo para sa mga micro-enterprises sa bawat barangay sa buong Pilipinas, about 40,000 barangays. Of course, yung mga barangay na sinasabi ko, hindi po yung mga dambuhalang barangay na katulad ng San Dionisio, ng Santo Niño, at iba pa mga barangay ng Baclaran, iba pa mga barangay sa Parañaque na ubod ng lalaki. Pag nilagyan mo ng 1 milyon, parang patak lang yan. Pero pag tayo pumunta doon sa mga maliliit na barangay, doon sa probinsya, yung 1 milyon, katulad ng 1 milyon baht, ay malaki ang may tutulong para umunlad yung spirit of cooperativism doon sa kanilang lugar, sapagkat ito'y makakatulong sa pondo. Katulad po, nung una kong termino, nung ako ay nagsilbi sa inyo ng mahabang panahon dito sa 1st District, at siyempre sa 2nd District, yung Lone District pa ang Parañaque, marami pong kooperatiba. Karamihan ay nasa 1st District ngayon, ang ating napadalhan ng pondo galing sa aking tinatawag na PIDAP at sa pamamagitan ng aking pag-ugnayan sa DTI. At alam ko na marami sa inyo hanggang ngayon ay naalala pa rin ito. At ako'y nagpapasalamat kahit paano. Hindi ko nababagitin, baka may makalimutan pa ako. Ako'y nagpapasalamat na ako'y nagbigyan ng pagkakataon na maipakita na ang pondo na galing sa ganyang sa PIDAP, galing sa DTI, ay maaring makatulong sa mga kooperatiba dito po sa 1st District ng Parañaque at kasama na rin sa 2nd District, lalo na sa 1st District ng Parañaque. Salamat po sa pagkakataon binigay niyo sa akin sa pagsisilbi sa kooperatiba. So yun ang sinasabi ko. Ito ay ngayon, napakaganda ng nakikita kong kinabukasan ng ating bansa. Alam nyo, may dalawang sektor ngayon na talagang sumusulong at yan nakakatulong sa kooperatiba. Una, yung OFW. Isipin nyo, ang OFW ngayon, ito ang pinakamalaking sektor ng ating ekonomiya, contributing about $21 billion inward remittances every year sa ating ekonomiya. 12% of our GDP accounted for by the OFWs. Eh siyempre, pag mayroong OFW, may negosyo. Bibili ng grocery, bibili ng mga appliances, magpapautang, mangungutang, malaki po natutulong ng ating OFW.